Uy, brother! Happy New Year! Happy New Year! Ay! Morning! Ayun na yung kaibigan niya. Nilagyan ko na yun. Kung maraming bakit, ako wala na. Welcome to JPS Live Show. Nakalag na ito. Ay, nakamute ba? Wala. Oh. Hello. Lakas pa. Hello, mic check. Hello, hello. Hello. Hello, hello, check. Hello, hello, hello. Mic check. Hello, check. Hello, hello. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa lahat. Kamusta po ang ating pagse-celebrate ng Christmas? For sure, marami kayong blessing na natanggap, di ba? Kaya sa araw na ito, dapat pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil sa mga biyayang natanggap natin nung Pasko. At hindi lang Pasko, sa araw-araw ng ating buhay. Amen? Amen! Ayan, magsitayo po tayo. Sabi po sa Lucas 2 verse 14, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ayan, amen. Kaya yung mga nandito ngayon na naglaan ng oras para sa ating Panginoon, ay napakaswerte niyo po dahil patuloy kayong i-bless ni Lord. Ayan. Amen. Amen. Yes, Lord. Oh, magsaya at matiwa pagkat sumilang na ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pintuan ng ating pagmamahal. Taligdan na! Taligdan na at isangin ang buhay ng likod. Sasanggol sa bilen, sasanggol sa bilen, malinis na puso, malinis na puso, ang ating ihahangin. Sabay-sabay tayo, oh magsaya! Oh magsaya at mag-iwan pagkat sumilang na ang hari ng
kaya ating buksan, kaya ating buksan ang pintuan ng ating pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na namin pupurihin. Yes, Lord. Lord. Awit ng pag-ibig, aawitin namin. Hilig ito ng puso, pilit ang damdamin. Bawat isa ay may tuwa, bawat isa ay may galang. Panginoong Jesus, isinilang ka. Papuri sa Diyos, sa kaitaas-taasan. Ang sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga pinagdudugtan, o purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. May lungkot ang buhay, may lungkot ang buhay, mayroong hindi kaya. Awit sa habang buhay, tawag haleluya. Isa lang ang gagawin, ang kaligtas ay kapatid. Panginoong Jesus, tanggapin ang lahat. Papuri sa Diyos! Sa Diyos. Sa kaitaas-taasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga pinagdudugtan, o purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Maraming salamat po, Panginoon. Oh, holy God, the stars are brightly shining. It is the time, oh, for dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break, and you and others fall on your knees. Oh, hear the angel voices on high, divine, oh night, when Christ was born, oh night, divine, oh night, oh night divine. Yes, Lord, oh holy night, oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
Don't let the world exceed and ever coming till we appear and the soul fell its world. A tree of gold, the weary world rejoices for your praise, and you in glorious form. On your knees, oh, hear the angel voices of God divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night, oh night divine. Oh, come, O ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, ye, oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him Christ the Lord. Sing choirs of angels, singing exultation, sing all the citizens of heaven above. Glory to God. Glory to God. Oh, glory the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him Christ the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, we greet Thee. Born this happy morning, oh Jesus, to Thee be all glory given. Word of the Father,
Purihin natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ayan, amen. Manatili po tayo nakatayo at batiin naman po natin ang isa't isa. Ayan, welcome po sa aking tita Jenna. Ayan. Ay, oh, wait lang, opening prayer pa pala. Tayo po yung manalangin ka. Hallelujah. Papasalamat po kami dahil pinagtipon-tipon niyo po ulit kami para sumamba sa iyo at Lord, salamat po sa binigay niyo na blessing ngayon at sana po gabayan niyo po ang magsasalita sa harapan. Alam ko po na ikaw lang ang Panginoon. Wala nang iba, ikaw lang po. In Jesus' mighty name. Amen. Ayan, pasensya na po, nakalimutan ko po. Ang ating opening prayer. Ayan, batiin na po natin ang isa't isa. Ayan, welcome po ulit sa aking tita. Tita Jenna. Hindi mo ay natatanaw, kasama kung ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Sa pag-abot mo ng kamay, sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay natatanaw, kasama kung ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Amen. Ayan, pwede na po tayo maupo. Next po. Uy, kasi, ayan, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa Malakay 3, verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ayan, amen. Kaya dapat po, sabi po dyan ng ating Panginoon, ay kailangan po natin dalhin sa Kanya ang ating mga biyaya. Ayan, dapat yung kusang na loob po na pagbibigay ng ating ikapu o mga handog ay isang paraan ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Ayan, amen. Habang nag-offering po tayo, awitin po natin ang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider is grace is sufficient.
for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs, according to His riches in glory. He gave His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And then po, dumako na po tayo sa ating church announcement. JTCS Worship Service every Sunday. Nag-i-start po tayo ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. At ang address po ng ating church ay, ayan po, 859 Rosarito Street, Sampaloc, Manila. At ang aming pong prayer meeting every Wednesday po, nag-i-start kami ng 6 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. Baka po may mga prayer request po kayo dyan. Huwag po kayong mahiyang mag-message sa amin. O kaya magsabi sa amin para maipag-pray po namin kayo. Maganda po yung sabi, sama-sama po tayo nananalangin sa ating Panginoon. Ayan. Dumako po tayo sa testimony. Meron po magbabahagi ng meron pong magbabahagi ng kanyang patotoo para sa ating Panginoon. Tawagin po natin ang ating kapatid na si Brother Christian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hello. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga pala si Christian po. Christian Perel. Gusto ko lang i-share na paano ako binago ni Lord sa aking buhay. Time na kasi nung I was 17 years old. Marami po akong church na pinuntahan. And then hindi ko po mahanap yung yung saya, ganon. Yung parang tinatanong ko sa sarili ko, Lord, bakit po ganito, ba't po to nangyari sa pamilya namin? Ang hirap po. Kasi that time na yun po, kasi nakatira lang po kami sa may Riles na. Sa may Riles ng Trent, sa tabi lang po ng Riles. Doon po kami nakatira dati. Nung bata pa po lang po ako. And then, mahirap po ang buhay namin po. Umaasa lang po kami sa magulang ko. Nagtatricycle lang po ang magulang ko. Minsan po, walang-wala po kami makain. That time na po, tinapon na po kami sa yung magkakapatid. 3 po kami panganay. Yung kuya ko po, 3 po kami panganay nun, pinapunta po kami sa Pangasinan po. And then, ang kinakain lang po namin nun is tubig na may asin, ganon, tas mantika na may toyo, ganon lang po yung kinakain namin that time na yun. Tas minsan po, walang-wala talaga, pupunta po kami sa mga sa bukid, and then yung mga yung mga palay po na natitira is parang kinukuha po namin pagtapos nila mag-harvest po. And then yung ginagawa lang po ng nanay ko is kumuha lang po ng dinidigdig niya po yun sa may malaking po, parang digdigan. Tapos nilalagyan lang po ng ng mais po para makakain kami. And then that time na yun, minsan kinakain lang namin is bagong lang po, ganun. Tapos na-realize ko bakit ganito binibigay yung buhay sa amin, Lord? Hindi po namin
hindi po namin kaya to Lord. Kasi, ang hirap eh. Ang hirap ng buhay namin that time na yun. At question ko yun si Lord, Lord, bakit to binigay niyo? Bakit sana hindi na lang ako nabuhay kung ganito yung ibibigay niyong buhay sa amin? Ganun. Question ko talaga yung Panginoon kung bakit niya binigay yun. As na-realize ko sa sarili ko, walang binigay na problema si Lord na na hindi natin kaya. Kasi ang hirap talaga eh. Ang hirap na wala si Lord sa buhay mo kasi question mo yung si Lord. And then parang yung buhay ko na napariwara talaga that time na yun. Kasi wala pa ako sa kay Lord sa buhay niya kasi that time na yun, ang ginagawa ko lang is mag-inom, magdroga, humanap yung kaligayahan ko. Pumunta ako pag may problema ako. Pumunta agad ako sa mga kaibigan ko para mag-inom, para gumamit ng illegal na droga, ganun. Yung babae, ganun. Yung ginagawa ko palagi sa buhay ko, yan, araw-araw. And then, tapos yung time na yun, yung marami pa ako napunta na church noon. And then, hindi talaga ako nagko-commit kasi hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako nandito. Kung anong purpose ko sa buhay, kung bakit ako nabubuhay. And then, tawag dito. And then, that time na yun, nung tinapik na talaga ako ni Lord noon, sabi ako nun na nag-scroll po ako sa Facebook and then narinig ko po yung salita ni Telesty. Ganun. Narinig ko po, sabi niya. Sa Christian po yun eh. And then, parang, sabi po, ano kaya propose ko sa buhay nito? Bakit ako na bubuhay? Tapos, sabi ko, paano kaya pag namatay ako, saan ako mapupunta? Ganito lang ba yung buhay na pag mamatay na ako, well, yun na, tapos na agad, ending na, parang lang ako nun eh, yung sa storyteller, kunyari ako yung kontrabida. Pag namatay ng kontrabida, wala na, yung bida na lang yung yung nandun. And then, that time na yun, 3 months, siguro, nung August na yun eh. 3 months, nag-commit na talaga ako kay Lord noon, that time na yun. And then, bumili ako ng Bible noon. And then, binasa ko yung mga salita niya, yung mga Word of God. And then, share ko lang po yung nagbago sa buhay ko. Pumunta po ako nung December 24 sa mga kaibigan ko. Kasi mga kaibigan ko po is palainom po talaga. And then, nagdodroga din po. And then, hindi po ako lumalayo sa kanila. Pinapakita ko po kung binago sa akin ni Lord. Tinatanong po nila sa akin, uy, ba't ganyan ka na? Ano na nangyari sa'yo? Parang sinabi nila sa akin, nababaliw ka na. Ganyan. Tinawag ka ba na ni Lord? Sabi ko. Tapos hindi ko po tinatanggi si Lord na tinanggap ko siya sa buhay ko kasi doon po ako lumigaya. Yung hinahanap ko po na kaligayahan, doon ko po nahanap sa Kanya. Tapos that time na yun, namatay po yung kaibigan ko that time na yun. And then pumunta po kami, kagabi po, Las Lamay po. Sabi ko po sa kaibigan ko isa na sinesharean ko ng gospel ni Lord. Sinabi ko po, sumilip po kami sa niya, Kabao. Sinabi ko, kausap ko siya. Nagtatanong sa sarili, saan kaya mapupunta siya? Sabi niya sa akin. Sabi ko, alam mo na kung saan mapupunta siya. Kasi di niya tinanggap si Jesus Christ na tagapagligtas niya. Sabi niya sa akin, ikaw, tinanggap mo ba? Tapos, oo, kaso nga lang nagda-doubt siya. Kasi marami pang gusto yung mangyari sa buhay niya, malakas pa siya, ganun. Sabi ko,
sabi ko sa kanya, paano pag na-aksidente ka, nadurog yung utak mo? Paano ka makakapag-repent nun kay Lord, yung kasalanan mo? Sabi niya, oo nga no, sabi niya. Tapos nagtatanong pa siya, sana ginawa ng ni Lord na puro tama yung mga ginagawa. Sabi niya, dapat wala na lang daw mali na na salitang yung mali. Sabi ko, hindi ka alam ni Lord nun kung puro tama na lang. Kasi hindi mo alam yung mali. Paano pag yung tama, pumatay ka ng isang tao, isipin mo tama yun. Hindi mo maisip na mali yun. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, nalulungkot lang ako kasi hindi niya nakilala si Lord sa buhay niya. Alam kong yung buhay na to is may hangganan lang. Pero yung binigay ni Lord na eternal life is hindi lang natin matatanggap ng ng 100 years, 1,000 years, hindi lang. 1 million years, hindi lang. Billion years, trillion years, quantum years, ganun. Hindi lang. Eternal po yun, yung matatanggap natin pag tinanggap natin si Lord sa buhay natin. Walang hangganan po yun. Hindi na po tayo makakaramdam ng sakit, ng pag-iyak. Hindi na po tayo makakaramdam ng ganun yung problema. Hindi na po tayo makakaramdam ng ganun pag tinanggap po natin si Lord sa buhay natin. Pag namatay po tayo, and then sabi ko sa kanya, nalulungkot lang kasi ako that time na yun kasi hindi ko siya na-share ng gospel sa kasi that time na yun, nung pumunta kami sa bahay ng that time na yun, is wala lang, inuman lang, tas gumagamit ng droga, ganun. Kasi yung pag nagtataka po kayo, ba't siya namatay po? Na-overdose, ganun po. Tas gumamit ng ng droga, tas habang umiinom po. Tas nalulungkot lang po ako na ganun po yung nangyari sa buhay niya. Ayun lang po. Thank you po. Ayan, maraming salamat, Brother Christian. Iba po talaga si Lord pag kumilos sa ating buhay at pag tinanggap natin siya sa ating buhay. Si Lord po kasi ang magpapabago sa atin. At sabi nga ni Brother Christian, ang problema natin, nandyan lang yan. Kaya ang kailangan lang po natin ay magdasal at magtiwala sa Kanya. Ayan, amen. Palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Ayan, dumako na po tayo sa salita ng ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid na si Brother Lilbert. Ayan, palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon para po sa buhay ni Brother Christian. Alam niyo, sa totoo lang, isa po ako sa nabe-bless sa kanya. Actually, nung pong Christmas party natin, isa sa mga problema natin kasi, yung pagdadala ng gamit doon sa pinagdahusan natin ng party. So, yung pagdating ni Christian dito, talagang sabi ko sa Lord, very timely talaga. Kumbaga, talagang itinakda ng Diyos yun na itong si Brother Christian, sabihan ng Panginoon na umatin dito para sa particular na gawain na yun. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo brother, talagang pinadala ka sa amin ng Panginoon. Sabi kong ganon. Kasi alam mo, biro mo kung wala ka, kawawa naman si Joe Marie. Mag-isa lang siyang maghahakot. Or kung nandiyan man si Sam, limitado pa rin yung kanilang pwedeng mahakot.
Pero kung makikita nyo lang siya nung Christmas, nung before ng ating Christmas party, talagang mula umaga hanggang sa makauwi. Kikita mo parang hindi sila napapagod eh. Kaya doon ko nakita na talagang itong si Brother Christian, nasa kanya yung Holy Spirit. Kasi sa totoo lang, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng extra lakas, di ba po? Saka yung sigla, para tayo magawa yung mga bagay na kailangan natin gawin para sa Kanya. Kasi kung makikilala nyo si Brother Christian, pakapyaw pa lang yung nakikwento niya, hindi siya ganan before. Pero dahil sa ginawa sa Kanya ng Panginoon, makikita natin ang laki na naging pagbabago sa Kanya. At hindi lamang siya, pati si James at si Axel. Yan, sila mga ginamit ng Panginoon. Alam nyo, kahit na ganyan na mga yan, sila yung nagbantay ng mga gamit natin doon sa venue natin. Kaya walang nawala. At sila rin yung ginamit ng Panginoon para gumanap doon sa pagbibigay o pag-iikot ng ating offering. So, salamatan natin ng Panginoon para sa kanila. Parapakan natin. Pasensya na po kayo, nakaupo ako ha. Alam niyo naman siguro kung anong kalagayan ko. Pero ganun pa man, sa totoo lang, kagabi ko lang po nalaman na yung ating invited speaker hindi makakapunta. So, kagabi, nung nag-uusap kami, hanggat maaari, pinipilit ko siya na makapunta siya. Kasi, alam niyo naman, mahirap kasi yung biglaan kang magsasalita, di ba po? Hindi ka nakapaghanda, hindi mo alam, hindi ka man lang nakapag-praise the Lord, kung ano ba yung mensahe na gusto niyang ibigay para sa atin. So talagang nag-i-struggle ako kagabi. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Meron akong kinontak na isang pastor, sinabihan ko siya, pwede ka ba? Sabi niya sa akin, nasa malayo ako ngayon eh. Ang uwi ko pa Monday. Sabi ko, naku, patay ka kung gano'n. Meron pa uli akong kinausap na isa pang pastor, sabi ko sa kanya, baka naman pwede ka, ako emergency kasi ngayon, kung gano'n, malayong magsasalita, nagkaroon ng emergency, kung gano'n. Baka naman pwedeng ikaw ang magsalita sa amin. Ganun din, sabi niya sa akin, pasensya na bro ha, kasi busy ako ngayon. Sabi niya, hindi ako pwede. Ganun ba? Kung gano'n. Nung na-receive ko yung mga ganung response nila, talagang medyo nanlumo ako kasi sabi ko, Lord, paano to? Kung gano'n. Unang-una, kako masyadong bigla. Sabi ko, wala po akong naihanda kung gano'n na namang mensahe mula sa iyo at wala rin akong time para mag-pray. Sabi ko kung ano yung mensaheng ibibigay ko para sa mga kapatiran ko. So, nagbabrowse ako ng Word of God. Meron akong nakita isang verse doon sa Bible. Actually, Hebrews 12 yun, verse 1 and 2. Alam niyo ba yung verse na yun? Hebrews 12 and 1 and 2? Look unto Jesus, di ba? The finisher and author of our faith. Di ba? Yun yung pinakabuod nun. So, sinabi sa akin ng Panginoon, nang usap siya, sabi niya, sa akin ka tumingin, sabi niya gano'n. Ipinaalala niya sa akin kung bakit ibinigay ng Panginoon yung pangalang Jesus, the Chief Shepherd. Kayo po ba alam niyo kung bakit Jesus, the Chief Shepherd ang pangalan natin? Sino pong pwedeng sumagot? Kasi pag tinanong kayo, bakit Jesus the Chief Shepherd? Ano yun? Sabi, di ba? Pwede, lalo na may kaibigan kayo. Saka umaten sa Jesus the Chief Shepherd. Ano ba ibig sabihin nun? Bakit Jesus the Chief Shepherd? So, sasabihin ko na kung bakit yan ang pangalan na binigay ng Panginoon sa atin. Alam niyo kung bakit? Actually, ang totoong shepherd ng church na ito ay hindi yung tao. Si Jesus talaga. Kaya tinawag siyang Jesus, the Chief Shepherd. Siya ang tunay na pastor natin dito. Ngayon, kung may nakikita man kayong mga taong tumatayo rito, iba-ibang pastor na ginagamit ng Panginoon, mga instrumento niya lang yon. Hindi talaga sila yung tunay na shepherd na nangangalaga sa atin. Ang tunay na shepherd is ang ating Panginoong Hesus mismo. Actually, nung wala pang church dito, Bible study pa lang, nung inimpress ng Panginoon sa akin, kay Sister Shelo, sa akin, na it's time na magkaroon na kayo ng church sa lugar na yan. Kasi kita niyo naman, karamihan sa nag-a-attend sa atin,
medyo may problema rin sa paglalakad, di ba po? Iba, medyo may edad na. Hindi sila makaka-attend ng mga church services kung ang church natin is malayo. So, sabi ng Panginoon, it's time na magpasimula na kayo ng church. Siyempre, medyo doubt pa ako nung umpisa kami. Sabi ko, mag-i-start tayo ng church. Paano yun? Sino ang tatayong pastor? Sabi ko gano'n. Ako talaga, to be honest, bukod sa physical condition ko, may hirapan ako. Sabi ko, Lord, may hirap ang responsibility ng isang pastor. Hindi ko po kaya yan. Sabi ko gano'n. Akong bahala kasi akong pastor. Yun po ang pinanggalingan ng verse na yan. Although yung ibang mga nakakakita niyan, iniisip nila na ang verse na yan is about about the pastors na accountable sa chief shepherd balang araw, pero hindi yan ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, siya bilang ating Panginoong Hesus, ang tunay na pastor nating lahat. Hindi po ba? Kaya, hindi po importante sa atin kung sino man ang tumatayo rito. As long as ang kanyang ipinapangaral ay galing sa ating Panginoong Hesus. Kaya hindi tayo very particular sa sino mang preacher. Kahit na sabihin mong, maybe later, katulad ni Christian, di ba? Siya yung tumayo dito. Siya yung gamitin ng Panginoon. So, tinayo siya ng Panginoon dito, gagamitin siya ng Panginoon, yun ang gusto ng Panginoon, na ating pastor. At lahat ng sasabihin ni Christian, kanina manggagaling sa Panginoon. Maging sa mga susunod na buwan, si Joma rin naman, or si James, at si Axel. Di ba po? Kasi lahat tayo, pwedeng gamitin ng Panginoon. Di ba po? Kahit na sabihin mo, hindi naman ako pastor bakit ako magsasalita dyan? Di ba? Talaga namang hindi ka pastor, dahil ang totoong pastor si Lord. Di ba? Tayo, mga manggagawa niya lang. Kaya sana po, kahit pa sino ang makita natin sa harapan na nagsasalita at ginagamit ng Panginoon, pagka tayo pangaralan ng kanyang mga salita, ituring po natin na ang Panginoon ang nagsasalita sa atin. Di po ba? Huwag tayong maging particular sa isang tao, lalo na kung napansin natin na yung pastor na paborito natin mas magaling kaysa doon sa isa. Di ba po? Kasi ang tendency, kapag meron tayong mga paboritong pastor na tao, tinutukoy ko tao, at iba na yung nagsalita, mamimiss mo yung blessing sana o yung message na dapat ay ibibigay sa iyo ng Panginoon dahil nagkaroon ka ng kaisipan na hindi yan yung paborito kong pastor di ba? Kaya hindi na lang ako masyadong makikinig. Siguro next Sunday na ako a-attend pag siya na, di ba? Alam mo, sa totoo lang, maraming mga churches medyo sakit yan di ba? Kaya nga siguro wala po akong pinatataman, hindi ko naman sinasabing yan ang gusto mangyari ng mga pastor na yun. Pero siguro, kaya maraming mga ibang mga mananampalataya ang uma-attend sa mas malalaking simbahan. Bakit kanyo? Kasi popular yung pastor na nandun. Sabi nila, magaling magsalita. Di ba po? Nagpapatawa pa. Di ba po? So, parang kung titignan natin maigi, hindi ba parang nakaka-insulto yun sa tunay na pastor natin? Bakit? Nung ba sa mga iglesyang hindi mo paborito yung pastor na nagsasalita, hindi ang Panginoon ang nagsasalita doon o hindi siya ang gumagamit doon. Di ba po? Kaya yun ang itinuturo sa atin. Yan ang dahilan kung bakit Jesus the Chief Shepherd po tayo. Di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan, hindi natin alam kung sa susunod na buwan, sa ikalawang buwan, magkakaroon na tayo ng permanenteng taong pastor, pero ang sigurado, ang Panginoon kasama natin. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala tayo doon kasi nakikita natin yung mga buhay na binabago niya. Hindi po ba? Yung mga tao na pinadadala niya. At the same time, nakakalungkot man, kasi sabi nga ng salita ng Diyos, siya yung nagpo-pruning sa atin. Bilang pastor, inaalis din niya kung sino yung mga posibleng hindi naman bahagi ng kanyang iglesia. Kaya huwag po kayong malungkot kung meron tayong
mga kasama or mga dating nakikita sa loob ng simbahan na hindi na natin nakikita ngayon. Kasi kung mayroon tayong concern sa kanila, na mga nawawala, higit na mas concern ng Panginoon sa kanila. At naniniwala tayo na lahat ginawa ng Panginoon para yung mga tao na yan na nawala, di ba, o hindi na nag-a-attend, ay umattend pa rin. Pero kasi, problema, meron tayong kadi-kadihang choices. Di po ba? Pinili nila na hindi sila mag-attend. So, wala tayong magagawa ron. Kaya nga, ang tangi lang natin magagawa is ipagdasal sila at syempre, magpagamit sa Panginoon para sila ay patuloy na yayain. Di ba po? Hikayatin na umattend sa gawain ng Lord na katulad dito. So, tandaan natin, ano man ang mangyari, sino man ang tumayo rito, sino man ang magsalita rito, as long as ang Bible ang kanyang ipinapangaral at ang mensahe ng Panginoon, ang Panginoon ang nangungusap sa atin. At dapat lang na lahat tayo ay nakikinig sa Kanya. Okay po? So, appetizer pa lang po yun. Hindi po yun yung message natin. Okay po. Kumusta po yung ating Christmas nung Noche Buena? Siguro marami sa atin busog. Di po ba? At marami sa atin, maraming natanggap na regalo. Di po ba? Pero dahil sa ngayon ay bagong taon na, ang mensahe natin is patungkol sa bagong taon. Yan po ang title. Sabi ganoon, bagong ako sa bagong taon. So bakit kaya bagong ako sa bagong taon? Naluma ka ba? Siguro naman hindi, no? Kumbaga, ikaw pa rin yan. Ang problema, ito, very common ito sa lahat ng tao. Christian man siya o hindi. Hindi pa pag dumarating ang bagong taon, halos lahat ng tao, gusto niya magkaroon ng pagbabago. Di ba po? Yung nga pong maliliit naalala ko noon pag sumasapit yung alas 12 ng gabi, tumatalon Di ba? Lumulundag. Bakit kaya? Kasi gusto nila mabago yung height nila. Gusto nila tumangkad-tangkad sila. So lahat ng tao normal lang, no? Na pag sumasapit ang bagong taon, iniisip niya, sana itong taon na to, mas maging okay ako, di ba? Mas tumami yung income ko, kung pera pag-uusapan, or mas marami akong opportunity na, mas marami akong magawa. Kung may kinalaman naman sa spiritual, pwede niyang sabihin, sana mas lumago ako sa Panginoon. Di ba? So lahat tayo naghahangad, di ba, na sa taong pumapasok, sana maging iba naman. Di ba? Yung dati nating mga pinagdaanan, sana, lalo na kung pangit, sana hindi na maulit. Di ba? Sana next year hindi ko na maranasan uli yun. Di ba? Kaya yung ibang tao, every magkakaroon ng pagdiriwang ng bagong taon, naggumagawa sa ganun tinatawag na New Year's Resolution. Alam niyo po yun? New Year's Resolution. Gumagawa ba kayo nun? New Year's Resolution? Ano po yung New Year's Resolution? Sino po pwedeng magbigay ng ano? Ano po yun? Yung New Year's Resolution. Bakit po ginagawa yun? Ha? Ano yun? Ano yun, James? Para sa inyong New Year's? Para? Ano nga yun? Yung para sa... Oo, di ba? Para mabago na, di ba? Yung mga dating ginagawa mo na ayaw mo na sanang maulit sa'yo. Hindi ka ma-attend ko yung linggo. Sa susunod na taon, a-attend yan. Oo. Yun, tama yun. Di ba? Ginagawa mo yun para meron kang mga, kumbaga, parang gumagawa ka ng isang, ano ko ba sabihin, yung parang device ba, gabay, di ba? Kung paano mo ma-achieve yung isang bagay na gusto mong makuha sa taon na yun. Kunyari, gusto ni James magkaroon siya ng maraming pera. So, anong gagawin ko, Lord, para dumami yung pera ko? Kailangan, marami kong may bentang dyaryo. Kunyari, nagbebenta siya ng dyaryo. Kaya mangungulekta ako ng maraming dyaryo. Di ba? So, meron siyang mga plano na gusto niyang i-execute o gusto niyang gawin para sa taon na yun, para pagdasapit ng December o yung end of the year, maraming pera si James. Yun ang New Year's Resolution. Or kung naghahanap naman si Axel
ng jowa, di ba? Sabi niya, bakit last year? Well, etong nakdaang taon, nanligaw naman ako, gwapo naman ako, bakit parang wala akong naging jowa, di ba? Ano kayang kulang? So, siguro kailangan gawin ko 3 beses ang paniligo ko. So, gagawin ni Axel, simula sa January, 3 times na akong maliligo. Yun yung mga New Year's resolution na tinatawag. Pero ang problema, sa kabila ng mga effort na ibinibigay natin para dun sa gusto nating ma-achieve, may mga pagkakataon pa rin nagpe-fail, di ba? Hindi pa rin nangyayari. Bakit? Kasi minsan, nagsasawa tayo eh. Di ba? Ang tao kasi, magaling lang siya sa umpisa. Tawag doon, lingas gugon eh. Kung nung una, sample lang Axel, awag ka maano. Kung nung una, 3 beses naliligo si Axel, di ba? Para maraming ma-attract na babae sa kanya, magkaroon siya ng jowa. Eh, nung January, ganun siya. Pero nung February, wala na. Medyo tinatamad na si Axel maligo ng 3 times, giniginaw na. Di ba? So, ang nangyayari, sana, by April, may jowa na siya, hindi niya tuloy nakuha kasi tumigil siya ng February. So, yun yung classic example, di ba po? Bagamat meron kang inilatag na mga pamamaraan para makuha mo yung gusto mong makuha para sa taon na yon, dahil sa nawawala yung init sa'yo, humihinto ka, di ba po? Kaya ang resulta, hindi mo nakukuha yung gusto mong makuha. Ngayon, dito sa Filipos, chapter 3, verse 13 hanggang 14, makikita po natin, ano ba to? Yan. Meron pong isinasuggest or itinuturo, hindi pala suggestion, itinuturo sa atin si Apostol Pablo kung paano po natin magagawang makuha o makarating doon sa tinatawag na goal natin sa buhay. Sabi ni gano'n ng Filipos, chapter 3, verse 13 hanggang 14, mga kapatid, pwede po kayo makibasa, mga kapatid, hindi ko ipinatalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. So dyan sa scripture na yan, makikita natin, merong gustong makamit si Apostol Pablo. Di ba po? Anong sabi niya dyan? Gusto kong hanggang upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin. Pero makikita din natin sa verse na yan, meron siyang mga bagay na kailangan gawin para makamtan niya, makuha niya yung gantimpala na hinahangad niya. Ano po yun? Ito po yan. Gabay tungo sa matagumpay na buhay sa bagong taon. Forget the past. Yan ang ginawa ni Pablo sa verse 13. Sabi ganon, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan. Di po ba? Sabi niya ganon, nililimot ko o kinakalimutan ko na kung ano yung mga nangyari sa akin sa nagdaan. Alam niyo, sa totoo lang, bakit kaya kailangan gawin ni Apostol Pablo ang mga bagay niya? Kasi po, kapag tayo nabubuhay sa nakaraan, hindi po tayo makakamove on. Di ba? Hindi po natin magagawa o hindi po natin makikita kung ano man yung mga bagay na nais ipakita sa atin ng Diyos. Kasi ang isip natin nasa nakaraan pa eh. Di ba? Halimbawa, meron kang potensyal na yumaman dahil sa negosyo. Pero dahil sa ikaw nalugi nung nakaraang taon, ang naiisip mo, nalugi ko eh. Di ba? Kahit na may mga taong naghihikayat sa'yo o nag-i-encourage sa'yo na, DL, mag-invest ka rito. Ano to ngayon? Okay to. Di ba? Wag lang yung scam iba yung scam. Yung mga legit na business, di ba? Mag-invest ka rito. Kasi ito talagang mabilis ang balik ng investment mo. Di ba? Pero dahil si DL ay nalugi, di ba? Nakaranas siya ng pagkalugi last year, anong mangyayari kay DL?
mawawalan siya ngayon ng lakas ng loob. Di ba po? Na mag-invest siya. Kasi meron siyang masamang karanasan eh. Di ba? Iniisip na lagi yun eh. Di ba? Ay, nung nakaraan nga, nag-invest ako ng 10K eh. Di ba? Meron ding isang lumapit sa akin, sabi niya, ganda-ganda daw ng balik ng pera ko. Pero ano nangyari? Yung 10K ko nawala. Di ba? Hindi na bumalik. Kahit piso. So, hindi na magtatry uli si DL na mag-invest pa uli. Kasi nga, hindi niya pa nakakalimutan yung masamang karanasan niya tungkol sa pagkalugi niya nung nakaraang taon. So, kaya yan ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Sabi nga, yung quitter, hindi yan nananalo kahit kailan. Diba? Kapag ka sumusuko ka, o ikaw yung taong mabilis sumuko, talagang kahit na kailan, hindi ka mananalo. Hindi ka magtatagumpay. Bakit kanyo? Kasi, maligo pa lang eh. Diba? Natakot ka na mag-try uli. Alam niyo yung mga investment, o actually, yung mga, batag dito. Sorry, hindi investment siya eh. Yung mga invention ng mga kilalang tao, bago nila na-achieve yung mga invention nila na yun, napakarami nilang pagsubok o pagsusubok na ginawa. Maraming beses silang nabigo. Pero ang kagandahan sa kanila, sa kabila ng mga pagkabigo nangyari sa kanila, eh wala pa rin silang sawa at takot na ulit-ulitin yung kanilang ginagawang inbensyon hanggang sa makuha nila yung tinatawag na tagumpay. Di ba po? Ganyan din sa atin, yan din ang tinuturo sa atin Apostol Pablo. Oo nga, at nag-try ka, nag-fail ka, pero hindi nangangahulugan na hindi ka na uli susubok. Di po ba? Kaya para magawa mo yun, para ka makamove on, sabi niya, kailangan mo kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan. Di ba ba? Para ka makamove on, kung gaano kalaki ang naging kaluguhan mo, kung nag-invest ka ng negosyo, at sa tingin mo, nililid ka uli ng Lord na mag-negosyo, gawin mo, at wag mo nang isipin yung nakaraan, kasi yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Dahil pag mananatili tayo sa ating nakaraan, hindi tayo makakarating doon sa dapat nating patunguhan. Di po ba? So, ano-ano ba yung mga bagay na kailangan nating limutin? Sabi nga nun, paglimot sa kabiguan ng nakaraan. Ano sinasabi kanina? Sabi yan sa Kawikaan 24 verse 16. Basahin natin ang Kawikaan. Kaya, sabi nga nun, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa kunaan. Di ba po? Anong sabi niya? Ilang beses daw nabuwal o nag-fail yung matuwid. Sino ba yung matuwid na tinutukoy dyan? Tayong mananampalataya. Di ba po? Tayo pala, pwede rin mabuwal. Pwede rin palang madapa. Pwede rin palang mag-fail. Pero kaibahan dun sa mga taong hindi matuwid o yung mga taong hindi mananampalataya, ang matuwid, 7 times pang mabuwal, 7 times din tumatayo. Di po ba? Hindi siya kamumanong masama, sabi nga nabubuwal, at sabi nga na kasakunaan, ibig sabihin nakakahamak na. Hindi na siya nakakabangon. Di ba po? Kaya, ang tinatawag na pagbangon, biblical po yun. No? Yung pagsuko, hindi po yun ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, lahat tayo pwedeng makaranas ng kabiguan sa buhay. Di ba? Yung meron kang hinangad, hindi mo nakuha, di ba? Nag-fail ka. 3 beses mo nang ginawa, fail ka pa rin. 5 beses na, fail ka pa rin. Ika-6, ganun pa rin. Pero nung ika-7, hindi ka na nag-fail kasi hindi ka sumuko. At hindi ka natakot sa mga naranasan mo sa nakaraan. Di ba po? Katulad ng sinasabi ng Kawikaan 24 verse 16. Ikalawa po, ano ba yung dapat nating nililimot? Pagpapatawad sa sarili at sa iba. Napakahalaga po niyan. May mga tao po kasi, kaya hindi sila hindi sila makabalik sa dati nilang kalagayan, lalo na kung mananampalataya siya. Kasi ang lagi niyang iniisip, nakagawa na ako ng mali eh. Diba?
parang ayoko na, di ba? Pagka iaya mo siya ulit magsimba, sasabihin niya, parang nahihiya na ako kay Lord. Kasi nung isang araw na, nakapagmura ako. Di ba? Kasi ginalit ako ng kapitbahay ko, minura ko eh. Di ba? Di ba? Pwede eh. Pwede ganon. Or, nagsilungaling ako eh. Di ba? Nung tinanong ako nung asawa ko kung ito lang ba yung sweldo ko, sabi ko, yan lang. Pero totoo, kinupit ko yun eh. Di ba? Meron akong kinawasan ko yun eh. Kaya nakakahiya, di ba? Hindi na ako babalik. Di ba? Hindi na muna ako magsisimba. Alam niyo, sa totoo lang, sa lahat ng mga Kristiyano nangyayari yan. Sa akin nangyayari yan. At naniniwala ako, maging sa iba nangyayari yan. Bakit kanyo? Kasi the moment na nagkasala tayo, ang Diablo, tatabihan agad tayo. Tatabi agad siya sa atin, sasabihin niya sa atin, oh yan, nagkasala ka na. Di ba? Nakakahiya ka na. Huwag ka nang pupunta doon. Kasi, hindi ka ba na aaninin sa sarili mo, simba-simba ka, kanta ka doon. Di ba? Nagtataas ka pa ng kamay. Tapos, ginagawa mo yung mga bagay niya. Kaya wag na, okay na yan. Ganyan ka na lang. Di ba? Huwag ka nang bumalik doon. So, anong gagawin mo? Hindi mo makatawad yung sarili mo eh. Sabi dyan. Oo nga, no? Maniniwala ka kay Devil. Hindi ka na magsisimba. Kaya kahit na anong gawing yaya sa iyo ng kapitbahay mo, o ng kasama natin dito sa church, kung ano-anong dahilan ang sinasabi mo. Di ba? Sabi mo, ay, busy ako, maraming ginagawa, di ba? Meron akong pupuntahan. Pero ang totoo, guilty ka pala. Hindi mo mapatawad yung sarili mo. Kasi iniisip mo, hindi ka nakarapat-dapat. Tama ba yun? Hindi po. Di ba? Kasi, sabi ng salita ng Diyos, sa 1 John 1:9, kapag ipinahayag natin, wala po dyan sa outline, kapag ipinahayag natin sa Kanya ang nagawa nating kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan. Alam nyo, tayong mananampalataya, hindi pa tayo perfecto, as in wala pa tayong, hindi na tayo nakakagawa ng kasalanan. Ito, pinag-aaralan namin to sa discipleship, di ba, yung mga nag-aaral. Ang Christian, nagkakasala pa siya, pero hindi niya sinasadya. Yun ang kaibahan ng dalawa. Nung hindi ka pa Christian, okay lang na magkasala ka. Kumbaga, pinagpaplanuhan mo pa, di ba, na makagawa ng kasalanan. Pinagpaplanuhan mong, sa Lunes, magkakating class ako. Di ba? Nakaplano yun. Di ba? Talagang binabalak mo. Very intentional yung ginagawa mo. Di ba? Pero, nung naging Christian ka, hindi mo na ginagawa yun. Di ba? Maaaring nakakagawa ka ng kasalanan, pero hindi mo na sinasadya. No, let's say, napagsarang ka ng gate. Na-late ka, di ba? Na-late ka, papasok ka sana eh. Ang intention mo, pumasok. Ayaw kang papasukin ng gwardiya. Hindi, late ka eh. Sabi rin ko, di ba? May mga gano'n sa school, no? Hindi ka na pwede pumasok. Umuwi ka na lang. Iniisip mo, umuwi ako, wala naman akong gagawin doon. Di ba? So, ang gagawin mo, pupunta ka muna sa mall, mamasyal ka. So, naglakwatsa ka. Pero hindi mo pinlano yun. Nagkataon kasi, ayaw kang papasukin ng gwardiya kasi nga, late ka na. Di ba? So, kasalanan mo yun? Yes, kasalanan yun. Pero, hindi mo yun sinadya. Di ba? Hindi mo yun sinadya. And therefore, pwede kang humingi ng tawad sa Diyos. Di ba? Pwede mong ihingi ng tawad sa Diyos. Lord, sorry po, na-late ako kasi, kaya gano'n. Hindi na ako napapasok ng gwardiya. Tuloy, naglakwatsa ako. Di ba? Sana po, patawarin niyo po. And next time, huwag ka nang malilate. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Huwag nating ilalagay kasi yung sarili natin sa sitwasyon na pwede kang magkasala. Di ba? Remember si Joseph, ilang beses, sino nakakilala kay Joseph? Wala na kilala kay Joseph? Pakikilala ko bukas sa inyo. Si Joseph. Si Joseph po, ano siya? Isa siya sa mga anak ni Jacob, no? Jacob, no? Anak ni Jacob. Ngayon, dahil si Joseph, meron siyang gift of vision, dreaming, yung kanyang mga kapatid, nagagalit sa kanya. Di ba po? Parang, tawag doon, yung nagseselos, naiinggit. Di ba? Kaya yung mga ibang kapatid niya, palibasa,
parang naging paborito siya ng kanyang tatay na si Jacob. Pinagkaisahan siya na ibenta bilang alipin sa Egypt. Tapos pinalabas lang nila doon sa tatay nila, ay wala, kinain ng ano ba yun? Ng wild animal. Oo, ng leon, di ba? So pinakita pa nila yung balabal kaya napaniwala yung tatay nila na namatay na nga si Joseph. At ang si Joseph, nagtatrabaho sa isang parang military officer. Alam niyo naman yung mga military officer, syempre ang mga asawa niyan magaganda, di ba? Maraming pagkakataon na si Joseph tinukso nung asawa ng military officer na yan. Pero alam niyo ginagawa ni Joseph? Tumatakbo siya talaga. Oo, pagka sinasabi nung asawa ng military officer, Joseph, halika rito, punta ka sa kwarto, pakimasahe mo nga ako, di ba? Kung tutuusin, boss niya yun di ba? Pero alam niya kasi, kung susunod si Joseph doon sa ganung klaseng sitwasyon na tawag siya sa kwarto para masahin yung babae, alam niya magkakasala siya. So, anong ginawa ni Joseph? Every time na ginagawa sa kanya yun, tumatakbo siya, umiiwas siya. Di ba po? Ayaw niya kasi na malagay sa sitwasyon na baka hindi siya makaiwas. Yun po ang lesson nyo. Di ba po? Huwag nating hahayaan na malagay tayo sa isang sitwasyon na baka hindi tayo makaiwas. Baka makompromiso na tayo. Ito, lagi ko po itong sinasabi sa discipleship namin. Di ba? Halimbawa, dati kang mahilig sa pag-inom. Pero buti na si Christian, binago na ng Panginoon. No? Napakahilig mo talaga uminom pag nakakita ka ng anak. Nanunuyo yung lalamunan mo. Di ba? Ganun ka ka-atik sa anak. Ngayon, ang ginawa mo, alam mo na ang kahinaan mo yun. Alam mo na ang ganun ka sa past life mo. Pupunta ka pa ba sa lugar na magkakaroon ka ng chance na tumigil uli? Ang gagawin mo, iiwasan mo. Di ba? Kasi alam mo, dating ganun ka Di ba? Kapag ka pumunta ka ron, may tendency na matukso ka. Di ba? May tendency na makagawa ka na naman ng isang bagay na alam mo hindi mo na dapat gawin. So, yun yun. No? So, iiwas natin yung sarili natin. At kung sakali, if ever na makagawa tayo ng kasalanan, patawarin natin yung sarili natin. Dahil ang Panginoon, kapag tayo humingi ng tawad, patatawarin tayo. So, para makamove on ulit tayo. Huwag tayong papayag sa bulong ng Diablo na huwag na tayong a-attend kasi nakagawa tayo ng mali. Kahit kami, nagkakamali pa rin. Lahat dito nagkakamali. Pero nandito pa rin kami. Bakit? Sa biyaya ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, pinapatawad tayo, at dililinis ulit tayo if ever na makagawa tayo ng pagkakamali. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 14 hanggang 15, sapagkat kung ipatawad din nyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Katapuwat kung hindi nyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. So, ito yung ikalawa doon. No? Una, patatawarin mo yung sarili mo. At ikalawa, dapat matuto rin tayo magpatawad. Di ba po? Kasi sabi dyan, no? Kung hindi tayo marunong magpasawad o magpatawad ng kapwa natin, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Meron akong alam na kwento Nung actually, katag na yun, kamag-anak ko rin siya, ang laging bukang bibig niya, pagka nag-uusap sila ng asawa niya, ay hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang kasalanan sa akin. Kasi hindi ako Diyos. Ang Diyos lang ang may kakayanan magpatawad. Parati niyang inuulit-ulit yun. Ngayon, nung minsan napakinggan ko, sumabat ako. Mas maganda sa akin yun. Kasi, syempre tayo bilang Christian, kailangan sinensyon natin kung ano yung nasa Biblia. Sumabat ako, pero mag-aanak naman. Diba? Sabi ko, ay naku, hindi po pwede yung ganyan. Sabi ko, hindi po pwede na hindi kayo magpapatawad. Kasi ang sabi po sa salita ng Diyos, kapag hindi kayo nagpatawad, hindi rin kayo patatawarin. Nasa Bible po yun. Gusto niyo po magpatawarin kayo ng Diyos sa mga kasalanan niyo? Patawarin niyo rin ang nagkasala sa inyo. Kasi kung hindi niyo gagawin yan, sabi ng Biblia, hindi ako may sabi, hindi kayo patatawarin. Diba? Kaya, wag po nating patigasin yung puso natin. No? Kapag may mga taong makagawa ng mali sa atin, tapos
gumagawa na siya ng way para magkaayos kayo ulit, di ba? Patawarin mo siya. Di ba? Kasi kung hindi mo gagawin yun, kapag ikaw naman na nagkasala, kahit anong hingi mo ng tawad sa Diyos, hindi ka niya patatawarin. Di ba po? Meron pang ang kwento yan, pero hindi ko na ikakwento kasi hahaba ng gusto. So, ano po yung ikatlo na dapat nating nililimot? Sabi diyan, paglimot sa mga tagumpay ng nakaraan. Verse 13, sabi gano'n, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapuat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutubo ang mga bagay na hinaharap. Anong sabi niya dyan? Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot o inabot. Anong ibig niya sabihin dyan? Although si Apostol Pablo, kung kilala niyo si Apostol Pablo, hindi pa man siya Christian, napakarami nilang na-achieve. Kumbaga, sa ano natin, marami siyang credentials. Kasi sa panahon nila, isa po siyang Pariseyo. At ang Pariseyo, kumbaga sa panahon natin, nag-doctorate dyan, ng mga PhD yan, ng salita ng Diyos. At yung mga Pariseyo, sila yung mga authority ng panahon na yun. Kumbaga, kung ihahambing natin siya sa panahon natin, para siyang mga judge, gano'n, or mga general sa military, or pwedeng mga senador, o mga SP, yung mga Speaker of the House at Senate President. Ganyan ang katayuan niya. Pero ang sabi ni Paul, hindi ko inaaring inabot. Anong ibig niya sabihin? Bakit kaya niya sinasabi yan? Kasi po, ang isang tao, kapag ang kanyang mindset is naabot niya na lahat, nakuha niya na lahat, wala nang idadagdag pa sa kanya, anong tendency nun? Wala nang room for improvements, di ba? Kasi inisip mo, nasa iyo na lahat eh. Di ba? At ang ikalawa, magiging mayabang ka. Ang tingin mo sa mga ibang tao na makakaharap mo, mga walang alam. Kasi ikaw, marami ka nang naabot eh. Di ba? So, yung sinasabi niya ni Pablo na hindi ko inaari, hindi na mangahulugan, hindi niya na-achieve yung mga yan. Hindi niya inari. Kumbaga, although nasa sa kanya yun, hindi niya ipinagyayabang. Yan ang ibig sabihin nun. Although, meron siyang pera, kung pera mo na rin pag-uusapan, hindi niya ipinagmamalaki na meron siyang pera. Bakit? Kasi bukod sa pera, meron pa siyang gustong makuha, maabot. Diba? Hindi siya nasasatisfy doon sa kung ano yung naabot niya. Diba? Para lang mapigilan siya na mas maabot niya pa o makuha niya pa yung higit na mas mahalaga at mas mabuti. Kaya nakakatuwa yung ibang mga tao, di ba, na bagamat ang dami-dami na nilang tinapos sa kolehiyo, nag-doctorate na nga, patuloy pa rin nag-aaral. No? Bakit kaya? Kasi, para sa kanila, hindi nila itinuturing na ito na yung hinahangad kong achievement sa buhay. Gusto ko pang meron pa akong makuha. Para sa kanila, kulang pa. Pero mapapansin mo rin, yung mga taong ganyan, hindi sila mayayarapat na yung may mataas na pinag-aralan, di ba? Alam nila kasi na yung kanilang napapag-aralan, dapat hindi naiiwan dito. No? Dapat ipinamumuhay nila yun. No? Kaya karamihan sa kanila, hindi sila humihinto ng pag-aaral. Sa halip, patuloy pa rin silang nag-aaral hanggang sa makuha nila yung pinakagusto nila, yung pinakamahalaga sa lahat na gusto nilang makuha. So yan ang ibig sabihin niya. Tayo rin, no, sa spiritual natin, na buhay natin, ganyan din. Huwag tayong huminto dun sa natapos ko nang basahin yung Bible from Genesis to Exodus. Genesis to Revelation. Rapid pala no, Exodus. Revelation, no? Minsan ganun no? Basta't ako, natapos ko yung Genesis to Revelation. Okay na, hindi ko nababasahin yung Bible. Kasi nabasa mo na di ba? Dapat hindi po ganon. Di ba? Kahit pa sabihin mo, paulit-ulit mong basahin ang salita ng Diyos, basahin mo pa rin siya ng basahin. Kasi every time na binabasa mo ang salita ng Diyos, patuloy kang matututo, patuloy kang maraming makikita na it's possible yung ibang mga mananampalataya hindi nila nakikita, pero ikaw makikita mo. At magagamit ka ng Lord
para ibahagi naman sa iba yun. So, yun yung sinutukoy dyan. Next. Realignment your vision. Yan. Bibilisan ko na. Yan. Realignment your vision. Ibig sabihin niya, pagkonsulta sa salita ng Diyos. Awit 119, 105, sabi ko na, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So, napakahalaga, no? Na tayo, na mga mananampalataya, lalo na, or kahit yung hindi mananampalataya, hindi nagre-rely sa sarili mong karunungan. Diba? Kasi ang buhay natin, para siyang paglalakbay, journey. At ang Word of God, para yung roadmap. Roadmap. Alam niyo yung roadmap? Yung kapag naghahanap kayo ng kayamanan, yung GPS pala, di ba? Yung GPS, pag kindik niyo yung GPS, nag-pin kayo ng isang lugar na gusto mong puntahan, di ba itinuturo ng GPS kung saan ka dadaan? Para, minsan, iniiwas ka sa traffic, or kung merong aksidente, minsan, nire-report no? Merong aksidente doon, iwasan mo, di ba? Ganyan ang salita ng Diyos, no? Para maintindihan natin kung saan tayo dapat daraan, kung anong gagawin natin, kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni David, sabi niya, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Di ba? Para baga tayong naglalakad ng walang liwanag kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. At alam naman natin, ang isang taong naglalakad sa dilim, anong pwedeng mangyari? Pagka mayroong butas, di ba, na manhole na nakabukas, pwede kang mahulog. Di ba? Pwedeng may nag-aabang sa'yo dun sa dilim. Di ba? Hold upper. Saksakin ka. Tapos kang hold upper. Kasi walang liwanag. Hindi mo nakikita kung ano yung panganib na nakaabang sa'yo. Ganyan din po sa ating buhay bilang isang tao at Kristiyano. No? Kung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, bago pa man mangyari ang isang panganib, napapaalalahanan na tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Kasi, alam naman natin lahat na ang salita ng Diyos, yan ang ginagamit niya para tayo i-communicate, para tayo kausapin. Di ba po? Bukod pa dun sa sinasabi natin na rema, kasi meron dalawang word of God Isang logos, isang rema. Pero sa mga nagdi-disciple natin tuturo yun. Pero, ang salita ng Diyos, itong written word of God, ang Bible, isa yan, no? Sa mga ginagamit ng Diyos sa atin para tayo warningan. Let's say, gusto mo nang mag-asawa bukas. Kunyari, pag-aasawa na naman. Gusto mo mag-asawa bukas. Ngayon, syempre, paano mo malalaman kung yung mapapangasawa mo is ayon sa kalooban ng Diyos? Titingin ka sa salita ng Diyos. Di ba? Titingnan mo, ano bang sinasabi ng Diyos tungkol sa pag-aasawa? Anong sabi ng salita ng Diyos tungkol sa pag-aasawa? Makikita mo ron. Do not be equally yoked. Di ba? With unbelievers. So you, as a Christian, ay, sabi pala sa Bible, di ba? Huwag daw tayong makikipamato sa hindi mananampalataya. Di ba? So ano ngayon ang gagawin mo? Siyempre, binasa mo yung salita ng Diyos. Yan yung ating liwanag at tanglaw sa daraanan. Susundin mo. Di ba? Sinabi niya anong gagawin mo? After mong basahin, hindi mo susundin. Kapag hindi mo ginawa yun, anong mangyayari sa'yo? Di ba? Ang mapapangasawa mo, adik pala. Di ba? Kasi hindi ka nakinig sa salita ng Diyos Di ba? Ang mapapangasawa mo, nambubugbog pala. Di ba? Bakit? Kasi hindi mo kinonsulta ang salita ng Diyos. O kung kinonsulta mo na, pinaliwala mo. Kaya mahalaga siya. Di ba? Kung gusto natin na maging maayos o makuha natin yung maayos na bagay o ano man yun na gusto natin makuha, dapat kinukonsulta natin ang salita ng Diyos. Next, pagbibigay ng diin sa paglago. Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga ito. Alam niyo, karaniwan sa tao, akala nila, para makumpleto ka sa lahat ng bagay,
kailangan magtrabaho ka na magtrabaho. No? Hindi naman masama yung magtrabaho na magtrabaho. Pero ang problema, minsan nakakalimutan nila itong Matthew 6:33 na dapat din, hindi mo kinakalimutan ang pagdalo mo, ang pag-attend mo, at ang iyong ugnayan sa ating Panginoon. Kasi siya may sabi gano'n, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga ito. Ang mga ito, yan yung lahat ng pangangailangan na kakailangan nating lahat. No? Kumbaga, hindi tayo nalulugi. Di ba? Hindi tayo, hindi tayo nagkakamali. No? Kung maglalaan tayo ng oras para sa Panginoon, lalo na kapag araw ng linggo. Kasi alam naman natin, na bukod sa sipag na ibinibigay sa atin ng Diyos, kapag naghahanap buhay tayo, may karagdagang pangbiyaya na manggagaling mismo sa Kanya para mas lalo tayong mapagpala at hindi tayo kulangin sa lahat ng pangangailangan natin. Diba? Napansin nyo ba? Kahit na may isang taong parating nagtatrabaho, parating nag-iipon sa bangko, banda muli nagkakautang pa rin. No? Bakit kaya gano'n? Kasi nga, masyado siyang umasa doon sa kanyang sariling effort. No? Inisip niya, ay, kailangan kong gawin to kasi pagka ako hindi nagtrabaho ngayon, bukas wala na akong kakainin. Di ba nga ang Panginoong Isus mismo nag-example? Eh kung yung mga ibon nga sa himpapawid, hindi nagtatanim yan. Di ba? Hindi sila, wala silang kamalig or storehouse, pero hindi sila nagugutom. Pinapakain sila ng Diyos. Ganyan din tayo. No, huwag tayo masyadong mag-worry doon sa mga bagay na material na baka mawalan tayo. Tapos, magiging dahilan niyan para hindi tayo mag-attend ng mga ganitong gawain. Kasi, ang Panginoon mismo nangako, no, na hindi niya tayo pagkukulangin kung uunahin natin siya. Okay po, next. Ikatlo, pagtitiwala sa gabay na Banal na Espiritu. Ito yung sinasabi ko kanina, John 16:13. Sabi gano'n, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ito, importante rin ito, no? Na every time nagagawa tayo ng desisyon sa buhay, lagi tayo magpe-pray, kukonsultahin natin ang salita ng Diyos, at makikinig tayo sa gabay ng Holy Spirit. Minsan, kinuwento ko to nung sa discipleship, doon sa prayer meeting namin. Diba? Kasi, alam mo, pagka tayo may pinagpe-pray sa Diyos, sasagot siya. Dapat makikinig ka kung anong sagot niya. At kung ano yung sinabi niya, yun ang gagawin mo. Diba po? Katulad na lang nung katulad na lang nung na-hospital ako nung araw. Siguro hindi nyo alam, na-hospital ako nung araw. No? Na-hospital ako nung araw, masakit ang tiyan ko. Talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yung mga doktor sa ospital, hindi ako iniintindi. Kasi iniisip nila, kailangan daw lumabas muna yung diagnosis ko bago nila ako bigyan ng kahit na anong gamot. Eh talagang namimilipit ako sa sobrang sakit. Diba? Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kahit na nakikiusap ako sa doktor, sabi ko, Dok, kahit na po, bigyan nyo na ako, nahihirapan ako, hindi ko kaya. Ayaw talaga nila. Gusto nila bukas pa. Ang ginawa ko, sabi ko, Lord, hindi ko po kaya to. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Sana po makatulog ako. Makatulog po ako. Kasi kung hindi po ako makakatulog, baka po magwala ako kasi sobrang sakit. Nag-pray po ako ng gano'n. After mo, nahiga po ako sa silya. Alam niyo, paghiga ko, nakatulog ako. As in na parang uminom ako ng pampatulog. Hindi ko na naramdaman yung pain, hindi ko na naramdaman yung kung ano man yung sa paligid ko. Kinabukasan, nagising ako, maliwanag na. Kasi madaling araw kami nasa hospital, emergency room. Maliwanag na. At wala na akong sakit ng tiyan. Di po ba? So, yun ang isang example. Ikalawa po, nung may sakit din ako, tumaas po yung creatinine ko. Sabi sa akin ng mga doktor, kailangan mo mag-dialysis. Alam niyo po yung creatinine, yun po yung mga dumi na nandoon sa bato natin. Na kapag hindi po yan nailabas ng katawan,
magpe-fail po o magsha-shutdown yung kidney natin. Kaya ang mangyayari, mamamatay tayo. Nag-umori yung doktor. Sabi ng doktor sa akin, operahan ka bukas kasi operahan po tayo. Kailangan i-dialysis ka namin ng 2 beses. Kasi kung hindi ka i-dialysis, baka mag-shutdown yung kidney mo, mamatay ka. Sabi sa akin. Di nag-pray po ako. Alam niyo naman siguro kung ano yung dialysis, di ba po? Ang dialysis, yan yung hihiwaan ka dito sa umpisa, kukunin yung pinakamalaking blood mo, papasukan nila ng parang needle na matigas, hihigupin yung dugo na papasok sa machine. Bukod sa mahirap sa katawan yun, magastos pa rin. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, ayoko pong ma-dialysis. Sabi ko, alam ko po ang hirap noon sa katawan, saka yung gastos. Saka isa pa, baka kapag ginawa sa akin to, lagi na ako magpapadialysis. Sabi ko, baka naman pwede Lord, pagaling naman ako. Yun ang prayer ko sa Lord. Sumagot ang Panginoon, sabi sa akin, gagaling ka, sabi niya sa akin gano'n. Hindi ka kailangan mag-dialysis. Kaya kahit na po pabalik-balik yung doktor doon sa room ko, kung saan ako nakahiga, at sinasabihan ako, kailangan mo mag-dialysis, kailangan mo i-dialysis ka. Kailangan mo yan kasi kung hindi, mamamatay ka pagka ino-opera ka. Hindi talaga ako pumapayag kasi pinanghahawakan ko yung sinabi ng Diyos na hindi ako kailangan mag-dialysis. Tumataas yung creatinine ko. Huling punta sa akin ng doktor, sabi niya sa akin, nagagalit na nga yung ibang mga nando doon, nagpapantay sa akin, kasi matigas daw ang ulo ko, ayaw ko pumayag doon sa sinasabi ng doktor. Sabi sa akin ng doktor, napakataas na ng creatinine mo. Kapag ka bukas, sabi niya, hindi pa bumababa ng creatinine mo, at lalo pang tumaas, wala na akong magagawa kung di pinitin ka ng dialysis. Di sabi ko, sige Dok, ako gano'n, kung talagang bukas ka ako, walang pagbabago sa creatinine ko, papadialysis na po ako. Ayan usapan natin yan sabi sa akin ng doktor, talagang ma-research. Sabi ko yun. Siguro nag-usap po kami hapon yun. Kinagabihan, mga alas 10, pumunta agad yung kumuha ng lugo ko. Sabi ko para saan yan? Kasi bukas ng alas 5 ng maga, magra-round yung doktor. Babasahin ng report ng creatinine mo. Kasi po, pag hindi raw bumaba yung creatinine nyo, sabi niya sa akin, isasalang na namin kayo sa dialysis machine. Ganun ba? Sige po, pakuha ako ng dugo. Ngayon, after na makuhunan ako ng dugo, pumasok ako sa CR. Nag-pray po ako doon. Umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alam niyo po kung ano yung nasa puso ko, ayoko pong mag-dialysis. Pero kung talagang gusto niyo na mag-dialysis ako, okay lang, Lord. Magsasubmit po ako sa gusto niyo. Pero kung ayaw niyo, Lord, bukas na bukas po, sana yung aking creatinine normal na. Alam niyo kung ano nangyari? Kinabukasan pagpunta ng doktor na madaling araw. Gulat na gulat siya. Sabi ng doktor sa akin, pagpasok ng kwarto, sabi niya, sino sa inyo dyan ang malakas manalangin? Nakangiti yung doktor. Siyempre, tuwa rin ako. Dok, bakit po? Biglang bumaba yung creatinine mo Sabi niya gano'n sa akin. Hindi raw talaga nangyayari yun. Ang pagbaba daw ng creatinine, nephrologist yun mga talagang specialist sa kidney yun. Sabi niya sa akin, ang creatinine daw, pag tumaas, unti-unti raw, gradual ang pagbaba. Pero sa kaso ko, doon sa pinakamataas, biglang normal. Kaya sabi niya, hindi talaga nangyayari yan. Ang ilagro yan, sabi gano'n sa akin ng doktor. Kaya tuwan-tuwa po ko noon sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Ako gano'n. Yun ang isang example na sinasabi ko. Na kapag tayo, meron tayong ipinag-pray sa Lord, makinig tayo kung anong sasagot niya sa atin. At kung ano yung sinagot niya sa atin, humawak tayo noon. Kahit pa may pressure pa sa labas, katulad ng nangyari sa akin, hindi, makinig ka sa doktor, magpa-dialysis ka na. Hindi sila sinunod ko, kundi ang Diyos. Di ba? Huwag tayong papa-pressure. Kung ano yung sinabi ni God, doon tayo mag-stick. Ito yung sinabi ni God Di ba? Pero make it sure na si God ang may sabi noon. Mahalaga rin yun. Di ba? Kaya nga, sinasabi sa atin, konsultahin natin ang salita ng Diyos. Kasi doon natin maiintindihan, malalaman, kung si God kung nagsasalita sa atin. Kasi baka mamaya, diablo pala yun, gusto ko na ipahamak. No? Binibigyan ka na ng way para gumaling ka, dinadialysis ka. Kaya palibasa, hindi ka nagbabasa ng Word of God,
nag-rely ka lang doon sa pumasok sa isip mo na, ay sabi, huwag daw ako magpapadialysis. Namatay ka tuloy. Napahama ka. Diba? Kaya mahalaga yun. Kaya sinabi sa atin, konsultahin ang salita ng Diyos. Magbasa ng salita ng Diyos. At magdasal, siyempre. Okay? Next. Pursuing the goal with perseverance. Verse 14, bibilisan ko na po. Pilipos 3:14, nagpupunlagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Yan. Siyempre, habang kinukuha natin o sinusubukan nating ma-achieve yung mga bagay na gusto nating ma-achieve sa buhay, hindi ganun kadali yun. No? May mga hindrances, may mga pagsubok na kailangan tayong pagdaanan. No? At sabi diyan, dapat sa kabila ng mga pagsubok na yun, nananatili tayo nakapokus doon sa gusto nating mangyari, doon sa gusto nating makuha. Sabi ng Santiago 1 verse 12, pinagpada ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang magampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So, yan, di ba? Lahat tayo, talagang makaka-encounter ng pagsubok. Lalo na, meron tayong hinihingi na gusto nating makuha. Di ba? Hindi yun ibibigay ng ganun kadali sa atin. Di ba? At sabi gano'n, sana pag dumarating na yung pagsubok na yan, yung mga hindrances na yan, mga sagaman na yan, mga obstacle na yan, manatili tayong nakapokus. Manatili tayong tapat doon sa takbuhin na kailangan natin takbuhin. Para sa bandang huli, sabi nga nun, ay tumanggap tayo ng gantimpala. Di ba po? Kaya nga sabi natin, yung mga quitter di ba, hindi mananalo yan kasi nag-quit na Di ba? Kaya pag nag-fail, pag tumumba, pag nagapa, tayo lang. Di ba? Ganun ang Kristiyano. Yun ang sinabi kanina doon sa Proverbs. Next. Pagkakaroon ng accountability. Ito, mahalaga to Galatia chapter 6 verse 2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ano yung sinasabing accountability? Accountability, ibig sabihin, mag-join ka ng mga small group. Katulad ng ginagawa natin sa prayer meeting. Ipapaalam mo sa kanila kung ano yung mga pinagdaraanan natin. Di ba? Ibabahagi natin sa kanila kung ano ba, may problema ka, may ini-struggle ka sa buhay. Alam mo, Brad, ang prayer ko sana, minari, struggle ko ito, no? Ang prayer ko sana, maiwasan ko na yung mga dating vices. Kung may bisyo ka na ginagawa ko noon. Di ba? Ano ba yung mga vices na yun? Kasi noon, nagdodroga ako Let's say, droga. Yan na nga, sabi ni Christian, di ba? Droga. Nagdodroga ako. Pero Brad, kunwari sa kakausap niya, si Joe Marie. Pero Brad, pre, nung minsan, muntik na akong matukso Example ko lang daw, Christian, dito ko. Minsan na ako matukso Bakit? Kasi kulit-kulit ng tropa kong isa doon Di ba? Sabi niya, libre niya daw ako, siya na lang pahala. Di ba? Kaya parang nainganyo ko Hawak ko na Mabuti nila, bigla dumating, kinapot po si Joe Marie. No? Kaya hindi natuloy. So, i-open natin yung bakit ganyo. Sabi gano'n, magpasanan tayo no? Magtulungan tayo. Mahalaga kasi yung panalangin ng tatlo o ng dalawa, kasi yung isa lang. Two heads are better than one, di ba? Sabi sa Bible. Kung ikaw lang ang nakakaalam ng problema mo, paano kang ipagpe-pray ng iba? Di ba? Kaya mahalaga yung prayer meeting, di ba? Ina-announce dito. Ikakaroon tayo ng prayer meeting every Wednesday. Ang purpose nun, para po kung may mga problema kayo sa buhay, may pinagdaraanan kayo, may sakit kayo, meron kayong mga problema na hirap kayong pagdaanan, merong mga kapatiran na pwedeng tumulong sa atin sa pananalangin. Yun po ang purpose nun. Hindi pa pwedeng Lone Ranger tayo, no? Lone Ranger. Nag-iisa ka lang sa buhay. Nandun ka lang sa bahay mo. Yung sasabihin mo, ay, kami ng bahala ni Lord. Hindi po yun ang design ni God. Diba? Kaya nga ang tawag sa atin, Body of Christ. Ibig sabihin, lahat tayo dito, kabahagi ng katawan ni Kristo. Kaya dapat,
kinakabit natin yung sarili doon. Diba? Hindi pa pwedeng every Sunday ka lang nandito. Dapat nalalaman ng church kung ano yung nangyayari sa iyo. Diba? Diba? May sakit ka. Uy, Sister Diel, may sakit ako. Pag-pray naman ako. Diba? O, ipag-pray ka ni Sister Diel. O, ito ka rito. Ganun ang purpose nun. Sabi sa Bible, magtulungan kayo sa pagbuha ng pasanin ng bawat isa. Di ba, makita mo, no, gaano man kabigat yung isang bagay. Pag 10 tao bumuhat niya, kayang i-share, di ba? Pero kung isa ka lang, hindi mo kayang buhatin. Kaya nga, nung kanina, di ba, sabi ko, bumuti, dumating si Christian nung naghahakot-hakot eh. Hindi, kawawa si Jo Marie. Kung si Jo Marie lang, although malakas din naman si Jo Marie, may hirapan siya kasi mabigat din naman yung ibang mga gamit. Pero dahil sa nandun si Christian, may katuwang siya. No? Dalawa silang bumuhat. Dumagdag pa si Tim at si Axel doon. So, kaya mahalaga yung pagtutulungan. Di ba po? Maaring, sa ibang maaring, katulad dito, no? Maaring hindi po kayo marunong kumanta o tumugtog. Pero sa ibang mga bagay, pwede po nating matulungan ng church. No? Yun, katulad ng ginagawa ng iba o-offering, malaking bagay po yun. Kasi gumagamit po tayo ng kuryente. Di ba po? Kung walang nag-o-offering, wala tayong pambayad ng kuryente. At syempre, pag dumating na yung time na tayo ay lumaki na, no, bilang church, naniniwala ko kayo, dadami tayo. So, amen, di ba? Kailangan natin umupa ng mas malaking lugar. Di ba? So, kailangan natin talaga na ipagpatuloy natin, no, yung ating pagbabahagi ng mga blessing sa Panginoon, no? Yung ating offering, di ba, yung ating tithes. Sa ganyang paraan, nakakatulong tayo sa church. Kahit na hindi tayo nagpapakanta rito, hindi tayo tumutugtog, sa ganung paraan, di ba, napapalakas natin yung katawan ng ating Panginoon. So, yun ang purpose ng church, di ba po? Next. Pagtuon sa gatimpalang langit. Kaya mahalaga yan, ano po? Kasi sabi nga sa verse 14, nagpupunta di ako patungo sa hangganan upang makamta ng gantipala na pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. So, yan na yung pinaka-final destination natin. No? Bagamat dito sa lupa, may mga paghihirap tayong nararanasan. Pero dapat, hindi po yan maging dahilan para subuko tayo sa pananampalataya natin. Kasi yung naghihintay na at papala sa atin doon sa langit balang araw, hindi po pwedeng ihambing, di ba? Doon sa hirap na nararanasan natin dito sa lupa. Di ba? Maaring hindi ka masyadong napapansin ng ibang kapwa natin Kristiyano kapag ka nagsaserve ka sa Lord. Pero lahat tayo nakikita ng Diyos. Maliit man o malaki yung ginagawa mo. Kung ginagawa mo yan ng tapat, nakikita tayo ng Diyos dyan. At balang araw, gagantimpalaan tayo ng Diyos dyan. Kaya huwag tayong hihinto, huwag tayong titigil. Huwag nating isipin na ayoko na. Kasi parang hindi naman nila appreciated yung ginagawa ko. Di ba? Para bagang pabigat ako sa paningin nito. Di ba? Huwag mong iisipin yun. Kung talagang meron kang ginagawa, maliit man o malaki para sa Panginoon, pare-pareho tayo tatanggap ng gantimpala balang araw. Kaya huwag tayong huminto sa ginagawa natin para sa Kanya. Yan, konklusyon. Ang bagong taon ay biyayang galing sa Diyos upang ang bawat isa sa atin ay mabigyan ng pagkakataong magsimula ng muli. Pagkakataon din ito upang kalimutan ang mga kabiguan sa nakaraan at ituon ang pananaw sa bagong pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos. Happy Blessed New Year po sa lahat. Takbo natin ang Panginoon. Po tayo. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo sa isa na naman pong pagkakataon na kami po ay napakapakinig ng inyo pong mga salita. Tulungan niyo po, Panginoon, na hindi po namin ito makalimutan. Tulungan niyo po, Lord God, na sa taong ito. Sa inyo lamang kami umasa. Lagi namin kayo, Lord God, tanungin, Panginoon, sa mga bagay na kailangan namin desisyonan o gawin. Bago pa man namin ito gawin, tanungin namin kayo, Panginoon, upang makatiyak kami, Panginoon, na ang aming gagawin ay naaayon lamang sa inyong kalooban. Maraming pong salamat, Panginoon, sa aking mga kapatiran na hindi lamang sa lugar na ito,
Bagamat ang iba sa kanila ay pagod sa mga nagdaang celebration, Lord God, pero dahil samahan po nila kayo, Lord, sila po ay narito at sumamba sa inyo. Nakinig ng inyo po mga salita. At alam ko po, Panginoon, na kayo po ang magpapala sa kanila, Panginoon. Kayo po ang magbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Higit po rito, kayo po ang magpaparana sa kanila ng kagalakan, Panginoon, nang gagaling sa inyo. Na sa kabila po, Lord God, ng mga problema na aming nakikita sa paligid, ay kayo po rin po ang aming nakikita at ang inyo pong kagalakan ng aming nararamdaman, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama. Sa inyo po lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Hello. Ayan, maraming salamat po, Brother Neil, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Bago po tayo matapos, muli po nating awitin ang papuri sa Diyos. Awit ng pag-ibig, aawitin namin. Ibig ito ng puso, ibig ng damdamin. Bawat isa ay may tuwa, bawat isa ay may gala. Panginoong Jesus, isinilang ka. Papuri sa Diyos, sa kay taas-taasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinagulutan, o purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. May lungkot ang buhay, may lungkot ang buhay, mayroon din tigayan. Awit sa habang buhay, daming haleluya. Iisa lamang gagawin, ang kaligtas ay gagawin. Panginoong Jesus, tanggapin ang lahat. Papuri sa Diyos, sa kay taas-taasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinagulutan, o purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Ayan, maraming salamat po, Panginoon. At praise the Lord. Ayan. Next time. Merienda next time. Yung pong merienda, hindi po kasi prepare kasi pagod po yung mag-prepare pa. Next time, next Sunday na lang po. Opo, pasensya na po. Thank you po. See you po ulit sa bagong
taon, first Sunday ng January 2026. Ayan, maraming salamat po sa lahat na nagpunta. Si Lord na ang bahala sa inyo. And thank you.